Ayan. So, thank you, Father. Thank you, Jesus. Please to guide me on my living. Only good energy will come. Stay by me during these sessions. Nako, bakit naman Cancer? Ace of Cups in reverse. Then, first week, tingnan natin ang yung first week. Broken heart. Talagang may nakita tayo ditong Cancer na ano, no? Medyo madi-disappoint ka. It's either na madi-disappoint ka sa work din, no? Pag wadating sa love naman, para sabihin natin, medyo masakit ang loob mo. Parang heartbroken, broken heart ka. Broken hearted ka. Yes, because dapat ang pinaka-energy mo talaga, parang you feel na walang nagmamahal sa'yo. You feel na wala kang persons or wala kang karelasyon. Or para sabihin din natin dito, may breakup, no? Sa July, meron din tayong yung nangingibabaw ang ego mo, no? Parang, or sabihin din natin, mas yun nga, interfering your ego sa sa iyong pag-unlad, no? Or sa iyong tinatak this coming July for your success din. Parang, siguro parang masyado kang maigo this July, no? Kumbaga, yung fact sa success mo, nahaharangan, no? Hindi nagtutuloy. So, actually, this is also a positive omen din, no? But, in general, you can still feel little rough, no? Parang medyo, hindi, no? Giba-giba giba-giba. Parang medyo hindi maganda ang daloy ang July because of your pride and ego dito. Kasi parang mangingibabaw ang unhealthy ego mo. Na parang lack of inspirations, parang gano'n, no? Kasi meron tayong tinatawag na dalawang ego eh. You have a healthy ego, na which is na magi-inspired ka mai-inspired ka and very creative ka, no? To keep you going on. Pero itong unhealthy ego, you are hurting somebody also, no? At saka medyo wala sa lugar ang ego at ang pride na yan, no? Yan ang sinasabi sa Cancer. So, ngayon, alam mo na yung basa mo ngayon, so you better try to regulate it, no? So, always remember that with this time, with the right amount of attentions din sa gusto mong sitwasyon sa kinakaharap mo, kaya mong ma-change ang energy, no? You can work throughout almost of any deadlock dito. So, consider where you are feeling stuck actually sa buhay mo, sa life mo. Consider, try to balance and try to think of a way to remove na matanggal ang negative energy. So, by July, you need to protect your energy, no? Kumbaga, just trust yourself. Don't listen to anybody who will na magda-down sa'yo. If you feel na medyo piliin mo yung pakikinggan mo, no? That's one way to piliin mo yung tingin mo makakapagpasaya sa'yo. Kasi importante is, be grateful and happy ka pa rin, no? Even though or bago pumasok ang July, sana i-develop mo na yung pagiging grateful and happy. So, you will avoid this energy, no? So, you can avoid, actually, ang sabi rito, you can shift the energy, no? Ayan. So, may nakita tayo na dito, ng first week. First week, medyo, ang Ace of Swords, ang Three of Swords mo, medyo, pagdating sa career, medyo mag-disappoint ka sa career, no? Medyo parang tingin mo yung suggestions mo, hindi pinapakinggan, sasakit ang loob. You're gonna be a little bit sensitive, no? Parang feeling mo is, wala kang kakampi, yan, no? So, medyo magsi-self-pity ka, no? And actually, yung Ace of Swords na parang sabihin natin may kakaharapin ka rin. Ito yung parang, hindi ito yung, parang this is just a warning sa'yo na both ikaw, you are facing many difficulties parang maybe sa coming weeks mo ng July. Parang we've seen that medyo may suffering ka. Sabihin din natin baka sa relationship. Or parang parang ikaw na nakapokus ka lang sa relationship. Na parang gustong-gusto mo mag-grow and mag-blossom pero hindi mo alam how is it to do. Kung paano gawin. Actually, kung sa mga single naman, or sabihin natin dito,
parang nag-iisip ka ng paraan para ma-solve mo ang problema ninyong ng karelasyon mo. No? Pero it's just you feel na ikaw lang yata ang nag-work out. Or parang yung isa parang nawawala na ng gana. No? So, ang sinasabi dito, kung nasa karelasyon mo siya, try to talk with your partner, heart to heart. Be honest to each other. No? Kumbaga, ang sabi dito, wag mo rin masyadong dibdibin ang sakit. Or sabihin natin, kagagaling mo sa breakup, masyado mong dinidibdib ang sakit, no? Cancer. So, try to balance that. Try to change your attentions. No? Ayan yung mag-weights ka, magpunta ka sa gym, punta ka sa restaurant, kainin mo ang gusto mong kainin, no? Kumbaga, try to shift your energy, ang sabi rito, ang advice sa'yo sa July din, no? Kasi medyo may nakikita tayong disappointment and broken heart sa'yo. Parang you are really bothered. Ito rin sabi yung kung actually sa relationship to last of magbosom, parang gusto mo talaga na makipag-ayos ka rin, no? Ayan. Kaya lang yung isa parang ayaw na rin talaga. Parang this is a crucial turning point din sa'yo, no? Or sabihin natin na na hindi natin mapupwersa ang lahat ng tao. We couldn't please anybody or hindi mo ma-pursue o hindi mo siya sabihin na pilitin na makapagbalikan sa'yo pag ayaw na. No? Parang ganon. Okay? So, medyo tough ang iyong, medyo crucial, medyo drought ang iyong first week. No? Let's see what is coming for Cancer. Ayan, so kaya pala pinili mong mag-travel. So we've seen here that you're thinking to travel overseas because of this broken heart para makalayo ka, no, para takbuhan ng problema, no, with the Three of Wands. Actually, ang Three of Wands, that is beautiful energy na you will gonna try to get out on that energy. And this is actually na parang some of you naman is nag-active waiting kung sa mga proyekto pagdating naman sa career, na parang may nag-aantay sa isang project. And very active na inaantay mo, no? Or this is also, may sinasabi din, active waiting na may mag-propose sa'yo, Cancer, or mayroon manligaw din sa'yo. Parang sabihin din natin, this is a marriage proposal. Plan of, parang active waiting in a marriage proposal din to, no? And nakita din natin na parang everything is in constant motions. No? Because nga parang nakita natin, second week mo, yes, you are, then you are awakened, parang napagtanto mo, punta na lang ako ibang bansa para to forget the things, no? Cancer, no? Parang, or maybe, aantayin mo pa rin siya, or maybe, naantay mo pa rin na bumalik siya when it comes kapag nag-aantay ka ng love mo. No? Parang nakita natin dito, or sa mga magbi-business naman, parang nakita ko, you are waiting for expansions, or parang gusto mong mag-grow ang iyong business, so you plan to go travel, or gusto mo yung business mo gawin mong international, no? Parang gano'n na nakikita natin. Parang somebody, when it comes sa iyong career, may nakikita ko, somebody will gonna give you a good advice, no? Okay, so by second week. Third week, please. Third week, naku, the Empress, medyo masu-short ka ng, resources mo, no? Pagditang sa iyong finances, medyo shortcomings meron kapag ang Empress is reverse actually, no? So, by the third week mo, siguro talagang you're planning, because of this broken heart, you're planning to travel, to stay away on that energy, but parang you're thinking about the money also, or kung resources mo. Or pero din, pagdating naman sa love din, kasi, may mga meaning, iba rin meaning sa love at saka sa siya, at sa pagdating sa iyong career and finances. Kumbaga, pagdating naman natin sa iyong love life din, nakita natin kasi parang ang partner mo, some of you na ang partner are very smothering, masyadong controlling sa'yo, na hindi mo mailabas ang nasa loob mo. Kaya siguro broken heart ka rin. No? Parang gusto mo kausapin, hindi mo, mag-uusap kayo, pero hindi mo mailabas talaga ang totoong nasa puso mo. Kaya yan yung kinikimkim mo. Kasi nakakatakot yung pagkimkimin mo dahil biglang magbe-burst sa'yo yan, Cancer. So, siguro, have some heart-to-heart talk. No? Ang advice din ng Empress dito. Actually, it can also signal na, na
you need to focus din sa iyong self-worth, or you need to free yourself or bring back who you are. Parang it's about time na kilalanin mo rin ang sarili mo at mag-focus ka daw muna sa sarili mo, Cancer. No, parang try to retreat, no? Yan ang sabi. Kumbaga, this is also saying na try kang mag-spend quality time sa mga parang tingin mo na yun nga, gusto mong ma-save a relationship, try to go somewhere else kayong dalawa, have some fun together, para ma-renew at ma-revive ang yung relationship din. This is also advice ng The Empress. No, pagdating sa finances, medyo may shortcomings ka, no? Medyo kukulangin ang budget sa buwan ng July. Okay? So, tingnan natin ang 4th week. What is coming on 4th week? Nako, ayan, merong medyo may gossip yan. Pag ang Page of Swords is reverse, parang may chismis na darating sa'yo. No? Pag ang Page of Swords is nandito. Actually, this is also na binabalaan ka, or parang watch out ka sa taong medyo madaldal, medyo war freak, no? You might gonna came across on that person, especially kapag ang sign niya is Libra, Aquarius, Gemini. No? Medyo may pagka-vigilant ang taong ito, or sinasabi rin, watch out ka rin sa conflict na maari mong ma-experience din by the end of the week ng July, no? Or kung sinasabi natin, kung may conflict kayo ng iyong persons din when it comes sa iyong love life, no? Kung meron kayong argumento, tapusin mo na raw by the end of the week. Wag mo na daw dalhin ng hanggang August. Sabi nga nun. Kumaga panibago, close mo ang mga dalahin ninyo sa relationship at the end of July, no? Parang have some new, refresh August daw ang sabi rito, no? So, tapusin sa by the end of the week na sinasuggest ng Page of Swords in reverse here, parang tapusin ang mga conflict na, parang tapusin because it's not healthy anymore, no? Kumbaga, try to patch up things with you sa inyong relationship, no? Or pwedeng sabihin din natin, meron ding, basta you may came across dito sa isang taong ito, na talagang medyo makasarili, no? Or maybe you are dealing with, with Libra, Aquarius, Gemini, na medyo may pagka-immature ang energy niya. Yan siguro yung kaya hindi mo siya makausap ng maayos, or hindi mo maisabi ang lahat ng gusto mo, no? Kasi ganyan nga ang attitude niya, no? Actually, ito yung totoong tao sa buhay mo, no? Or sabihin natin, this could be na mas matanda, na mas bata sa'yo, na gusto laging, meron ka rin na gusto laging makisawsaw, no? Sa business ng iba, na makisawsaw sa mga kwentuhan, sa gustong panghibasukan ng buhay mo. So, medyo, try to stay away from this kind of energy, ang sabi rito. Kumbaga, in this case daw, wag ka daw matakot na mag-set ng boundaries. Kumbaga, wag mo silang hayaang pumasok o manghimasok sa buhay mo. Yan din ang ina-advise ng Page of Swords in reverse. No? Basta, kumbaga, it's still, ang nasa dito, kasi lumabas to by the end of July mo. So, try to fix all the conflict that you got. Don't bring it on August, ang sabi, no? Ayan, tell me more. Why he's broken heart? So, tingnan natin bakit ka broken heart. No, Cancer, bakit ka broken heart? Kung kanino ka broken heart. Baka dito ka nga broken heart kay Libra, Aquarius, Gemini kasi may pagka-immature. So, let's see. Another Ace of Swords. Kasi broken heart ka kasi parang sabihin natin, may nagsinungaling or meron kang napatunayan ng taong yan is nagsinungaling sa'yo, Cancer. Actually, this is general reading. Just take what resonate. And sometimes po, I'm getting the energy ng mga cross-watcher dyan, no? Tell me more, please. Broken heart ka, parang you're affected to what people say regarding with someone of you dealing with the ex. Parang na broken heart ka sa ex mo. It could be Taurus, Capricorn, Virgo. No? Actually, pag yan Ace of Swords in reverse daw, dumating dito, parang medyo you are illusioning here eh. Ini-illusion mo si Taurus, Capricorn, Virgo rin. Sa taong ito. Or you feel na parang hindi mo siya natatrato ng
patas. Or ikaw na parang itong Queen of Pentacles in reverse, parang tingin mo na ina-abuse ka, or it's either na ikaw na nga-abuse sa kanya, parang hindi ka tinitreat ng fair ng taong ito. Kasi nakikita natin dito ang energy niya ng medyo materialistic, medyo, nakita natin, we've seen here, medyo tatamad-tamad, no, na nakikita natin dito. That's why, parang kaya nadi-disappoint ka siguro, no? Or parang sabihin natin na ang nagsinungaling sa'yo itong si Taurus, Capricorn, Virgo. Or ikaw ang nagsinungaling kay Taurus, Capricorn, Virgo, no? Okay, tell me more. Why? Why this Queen of Pentacles is here in reverse? May Nine of Wands ka dito. Parang matagal. We've seen here the Nine of Wands in reverse. Parang this is actually, pero nakikita ko na parang lack of courage ka rin sa kanya. Parang nangihina ka rin sa kanya, na parang naghahanap, some of you naman, no, na naghahanap ka ng lakas ng loob. Gusto mo siyang kausapin, some of you, no, ibang sitwasyon naman to, na nakita natin, you are very broken heart with your ex, parang you wanted to spoke to him, pero parang nahihiya ka, natatakot ka, at you try to get some strength. No? Naghahanap ka ng lakas para i-approach siya dahil fresh pa rin sa'yo ang ano, no? Parang fresh pa rin sa'yo ang sakit or parang gusto mo pa rin siyang balikan. So, ikaw yung gustong bumalik dito kay Taurus, Capricorn, Virgo. Kaya lang hindi mo alam kung paano kasi wala ka pang courage no? Because of all what's been happening sa iyong energy. Okay, tell me more for Cancer sa the second week. Second week, pero nakita natin dito may parang you try to, no? You plan to get travel, or parang sabihin natin, you're really active waiting na may mag-propose sa'yo, Cancer, no? Pero ang sinasabi by the second week din, parang sa travel mo, may makikilala kang persons dito, no? Or somebody rin is gonna surprise you, or by gusto kang sorpresahin, then, no? Cancer sa second week ng iyong or baka gusto mo ulit siyang bisitahin, or parang sabihin natin, may surprise ka na dati mong ex na gusto mong puntahan, na parang pupuntahan mo siya, no, Cancer? And also, nakita natin, sa mga single, ang love life mo raw, may darating tao sa'yo na bigyan ng universe, no? Ayan, sa mga single. Tell me more, please. Kaya lang, parang pag dumating, parang ikaw natatakot ka. Or sabihin natin, hindi mo alam ang gagawin mo pag dumating ang sorpresa na yan, no? Pero nakita natin dito, hindi mo alam kung paano mo protektahan, although na gusto mo siyang protektahan, but so happen na parang feeling mo na meron na siya. So talagang gusto mong puntahan ng ex mo rin, kaya lang feeling mo, no, na meron na siya. Or some of you naman, umaasa na makikilala sa pag-travel ang kanilang the one. Okay? So, tingnan natin ang third week. Third week? Naku, third week parang babalik ulit sa'yo yung mga, magre-reminisce ka na no? Parang medyo may nakikita tayong natatakot ka rito, Cancer. Parang you feel very bothered. No, this is self-made fear no? Parang guilty, parang nagigilty ka of something dito, no? Tell me more, please. Sa third week, nagigilty ka. Why? Because of this. Parang hindi ka makatulog because of this Pisces, Cancer, Scorpio red, or sinasabi na mother figure energy din. Hindi ka makatulog because you plan something from these persons na naka-split mo or nag-break up kayo, pero ang laki ng, parang iniisipin mo, hindi ka makatulog na andain mong pilinano sa kanya, especially to those who's dealing with your twin flame na sinasabi rito, no? It could be also Pisces, Cancer, Scorpio din, no? Sabihin natin na ka-elements mo, parang nagplano kayong dalawa, pero no? Parang nagplano kayo, parang nawala sa wala. Parang nag-guilty ka ng hinayang ka dito. No? Na nagplano ka ng 10 of Cups dito, nagplano ka sa kanya, talagang, or sabihin natin na nanghinayang ka dito dahil sa may nag-alok na rin sa'yo, no? Parang may nag-alok sa'yo, Cancer, na magpamilya, pero you didn't get that chance, no? Kumbaga, napunta ka dun, napili mo yung hindi karapat-dapat sa'yo. Or sabihin natin dito, ito may nag-offer ng love sa'yo. Or maybe sasabihin natin dito na nagsiself-pity ka,
within third week, parang nagse-self-pity ka or parang iniisip mo na gusto mo lang ng masayang pamilya. Gusto mo ng totoong pag-aalayan mo ng pag-ibig. Parang ayan, medyo nagkaroon ka ng renewal energy dito din, no? Tell me more, please. So, ito advice again, no? Tapusin, may 10 ka dito, means na parang something needs to an end. Siguro, yung sakit ng loob mo is matatapos na, no? Parang, because as you could see here, na itong maraming nakatusok sa'yo dito, na yan yung mga nagbubuli sa'yo, yan yung mga heartache mo. Parang somebody din talaga na something na meron kang kaibigan na parang tinalo ka, no? Someone's parang pinaglaban ka ng usapan, parang ayan, matatapos na yan, no? Mukhang matatapos yung paghihirap mo, yung mga pagbubuli ng tao sa'yo this, no? This end of July, no? At may new beginning ka, ayan. So, ayan daw pala. So, itong nararanasan mo, parang this is something to do with the karmic situations. Or sabihin natin na kailangan mong maranasan yan because para magkaroon ka ng lesson, no? Na-experience mo yan, ang mga experience na yan, because you need to have some lessons to be learned sa mga sitwasyon na yan. Ayan, no? Maliwanag, oh. Kaya nga, by the end of, matatapos din, by the end of July, kumbaga, matatanggap mo rin, magkakaroon ka ng clarity, no? And nakita din natin dito, that situations is lessons to be learned daw. So, may mapupulot ka raw dyan sa pagiging broken heart mo, yan sa, tingin mo yan yung sa mga taong nakahalubilo mo or na-experience mo yung heartache na yan. Kumbaga, there's something to do yan sa karmic situations na from the past, from your past life, pero ngayon, parang life lessons sa'yo ngayon yan, no? Parang gawin mo, pulutin mo yung mga na-experience mo early ng July, no? Para make it as a lesson daw. Parang because you need mo daw yan sa growth mo. Para makapunta ka na sa second level, sa phase ng iyong journey. Ang sabi rito, everything is happen for its reason, kung tutoy. As ang sinasabi rito, naranasan mo yan dahil kailangan mong mag-grow na, no? Para kasi ang experience na yan, dadalahin mo everyday yan. Para sa strong foundations ng sarili mo rin. This is for your own growth daw, ang sabi. So, make sure na i-life review mo yan. Itong nangyari sa'yo na medyo drop this July, mga first week and third week, i-life review mo yan, no? Then, try to finish that. Try to have some realizations at tignan mo kung ano yung lessons na natutunan mo, no? Sa experience na yan, ang sabi rito. Everything's happened for its reasons, parang sa'yo. Parang yan din, no? Because the Hierophant is here. Tell me more, please. Ayan. So, try to have some wisdom daw. Try to have some realizations at get some wisdom. Try na magmuni-muni ka raw or magmumuni-muni ka rin by the end of parang yan nga, susundin mo ang payo. Parang you are listening to your intuitions by the end of end of the week ng July, no? Ayan. So, tignan natin ang advice sa'yo. Bigyan kita ng Romance Angel Guide advice, no? Sa buwan ng Romance Angel advice para kay Cancer sa buwan ng July. Ayan, talagang sinasabi, mag-focus ka raw sa sarili mo muna. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Kumbaga, pagtuunan mo muna daw. After all these things, no? Ayan, nag-iisip ka. Ngayon, ang pinaka-suma total, dahil gusto ng universe or gusto ng spirit guide mo na pagtuunan mo yung pansin ang sarili mo. Hindi laging ikaw ang magbibigay, ang sabi rito. Hindi lagi ikaw ang nagmamahal. Kailangan mo rin mag-receive ng pagmamahal, ang sabi rito, no? Tsaka pag yung binigay sa'yo na love yourself first, kumbaga, gawin mong isang main sa July din, gawin mo daw isang responsibility. Unahin ang sarili. Parang yan, no? Love yourself first, parang actually, ito yung sinasabi na the more na minamahal natin ang sarili natin, or the more na you love who you are, kung sino ka man, the more na minamahal natin ang sarili natin at minamahal mo kung ano talaga yung positive at negative din sa'yo, yan yung the greater your capacity to feel love to others. Kumbaga, mas lalo maglalawak daw ang pagmamahal mo sa iba, no? Mag-iibang perceptions mo sa pag-ibig. So, pag nakapokus ka daw sa sarili mo, lahat ibibigay sa'yo ng everything will follow sa career, sa romance. Kumbaga, maa-attract mo daw ang lahat ng gusto mo na di-desire mo sa isang tao.
hindi lahat at this moment panay sakit ng loob sa'yo kasi you are attracting na hindi mo ka-match, no? Because of being negative or siguro because because you're not listening to your intuitions also, or because na sinasabi natin they are really not meant for you or kaiba mong level ng energy, no? Kaya nagkakaroon ng pag-aaway, ng paghihiwalay. So actually, ang message ng Love Your First ng Romance Angel sa'yo, the more you love who you are, the greater your capacity to feel loved by others. No? Kung mahal mo sarili mo, mas malakas ang tsansa na mamahalin ka ng tao, hindi yung bibigyan ka ng sakit ng loob o hindi ka bibigyan or kailangan maghiwalay pa kayo. No? So, kumbaga, dapat daw, mahalin mo daw muna ang sarili mo bago ka mahalin ng ibang tao. No, yan ang lessons na binibigay sa'yo. If you desire more romance, no, first, look at yourself, ang sabi rito. Kung nagdi-desire ka ng magandang relationship, no, na maayos na relationship, pero tanungin mo muna ang sarili mo, minamahal mo ba ang sarili mo, ang sabi, no? So, yan, malalaman mo na kung bakit mo ganyan ang nangyayari sa love life mo rin. Because you're not loving yourself, ang sabi. Unahin mo raw mahalin ang sarili mo bago ka makatanggap ng pagmamahal ng iba. Okay? So, actually, trusting yourself, ang sabi dito, to take good care of you. Basta magtiwala ka sa sarili mo, no? Mahalin mo ang sarili mo. Everything will follow, no? Lahat magiging maayos sa'yo. The more you're loving yourself, the more you are taking responsibility to yourself, ma-attract mo daw ang gusto mong relationship. Mahihil daw ang mga sugat sa'yo. No? So, first, ang pinaka-advice sa'yo talaga, after all this turmoil, magmuni-muni ka, then simulan mo nang mahalin ang iyong sarili, wag muna ang iba. Okay? Thank you, and God bless you. At sana po nagustuhan ninyo. Please don't forget to comments po. And sometimes I answer po sa mga questions sa comments, no? So, grab the chance na mag-comment po and sasagutin po natin. Okay? Thank you and God bless you. And please do give me a thumbs up. Thank you.